Amen. Praise the Lord. Okay, First Kings chapter 17, verse 1 to 15. So praise the Lord. Sa for this day, no, ngayon ay uh, April 14, 13, April 13. So praise the Lord. So good morning, good afternoon, good evening man sa ibang mga lugar. At dito sa on-site, maging sa online. Ang title ngayong araw na to ay The God of Elijah is the true God, is the true and living God. The God of Elijah is the true and living God. So, sa nabasa natin kanina sa 1 Kings chapter 17 verse 1 to 15, usually hanggang verse 24 yan, ay at kunting background lang po, i-advance natin sa 1 Kings chapter 18 verse 35 to 40 para makilala natin yung Diyos na to ni Elijah. Siyempre yan rin yung Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob. Dito sa 1 Kings chapter 18 verse 35 to 40. 1 Kings 18:35. Sabi po dito, and the water was round about the altar, and he filled the trench also with water. And it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice, and Elijah the prophet came near and said, Lord God of Abraham. O, sabi niya, Lord God of Abraham. And then, Isaac. Yan. And of Israel. So, Israel, ito ay si Jacob, yung apo ni Abraham. Ito ay si Jacob. Yan. Sabi dito, Lord God of Abraham, Isaac, and of Israel, let it be known that this day that thou art God in Israel, and that I am thy servant, and that I have done all these things at thy word. Hear me, O Lord, hear me, that these people may know that thou art the Lord God, and that thou hast turned their heart back again. Verse 38, then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice, and the wood, and the stones, and the dust, and licked up the water that was in the trench. And when all the people saw it, they fell on their faces, and they said, the Lord, He is the God. The Lord, He is the God. Sabi ng mga tao, ng mga Israelites, the Lord ang Panginoon, He is the God. The Lord, He is the God. And Elijah said unto them, take the prophets of Baal, let not one of them escape. And they took them, and Elijah brought them down to the brook Kison, and slew them there. O pinagpapatay yung mga false prophet. Yan. So, kung mapansin nyo, ay may tubig pa yun, no? Dito, ay namin ko, yung mamaya muna din sa tubig ninyo, sa offering naman yun, na pinalagyan yun ng yung, yung 12 na stones, at sabi ni Elijah, lagyan ng tubig yung lugar na yon na sa offering ng baka, ng bulok. Kaya sa 1 Kings chapter 18 verse 32, atras tayo, and with the stones he built an altar in the name of the Lord, and he made a trench about the altar as great as would contain 2 measures of seed. And he put the wood in order, and cut the bullock in pieces. Yung baka, yung bulok, bulak, bulok. Yan. Yun na yun. And laid him on the wood, and said, fill 4 barrels with water, and pour it out the burnt sacrifice and on the wood. And he said, do it the second time. And they did it the second time. And he said, do it the third time. And they did it the third time. And the water ran about the altar, and he filled the trench also with water. So, yun. At para mapatunayan doon na kung sino talaga yung tunay na Diyos. Pero doon sa kay prophets ni Baal ay walang tubig yon. At hindi
hindi nasunog ang kanilang sacrifice na baka. Yan, pero ito, pinalagyan pa ng tubig. First time, second time, third time. At yung sinunog ng Panginoon mismo. Para mapatunayan na siya talaga yung Diyos na tunay. Yung Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob. Ito kasing false prophets of Baal ay 450. At mayroon pa yung false prophets of the groves. Sa Tagalog ay propeta ni Asira, 400. Nagkonti sila sa Mount Carmel. At ang challenge ni Elijah sa 1 Kings 18:21, although ating kanina ay 1 Kings 17, no? Pero advance tayo para makita niyo yung background. Sa 1 Kings 18:21, ito yung challenge ni Elijah. Sa verse 21, and Elijah came unto all the people and said, how long halt ye between two opinions? If the Lord be God, follow him. But if Baal, then follow him. And the people answered him not a word. So tahimik lang ang mga tao. Kasi ang mga tao that time, mga Israelites, divided sila na kung sino-sino lang kanilang mga sinasamba ng mga Diyos-Diyos. So dito nagkaroon na talaga ng konklusyon na mamili na kayo ngayon kung yung Panginoong Diyos na Abraham, Isaac, ni Jacob po yung Diyos, yung si Baal. Yung search ko, ang tsura ni Baal ay mayroon siyang kamay, may paa, ang kanyang ulo ay parang kambing, na parang kabayo na maiksi ang nguso, na parang baka, na parang kambing, may sungay. Yan si Baal. So makita nyo rin yan sa Google, yung image of Baal. Okay? So yan si Baal. Kaya, siyempre yan ang sinasamba nila ng lalo na mga hari doon sa Israel, mga nagtalikod sila sa Panginoon. So challenge yun. At kaya nagkaroon ng one prophet, si Elijah, versus 450 prophets of Baal sa verse 22. Then said Elijah unto the people, I only remain a prophet of the Lord, but Baal's prophets are 450 men. Could you imagine? Minority versus majority. Tandaan natin, hindi porke majority ay tama. Ha? Majority, marami sila. Siguro sila na yung tama, doon ako. Hindi. Sa Panginoon, hindi ganun ang prinsipyo ng Panginoon. Hindi porke majority ay tama. Kaya ito si Elijah, nag-iisa na lang siya, minority versus majority. Tandaan natin na one God plus one prophet equals sure winner. Okay? So, isa lang na propeta at isang tunay na Diyos, sure winner yan. Kaya ang challenge sa verse 24, sabi dito, and call ye on the name of your gods, small g. O tumawag na kayo, sabi ni Elijah, sa mga propeta ni Baal na 450, and will call on the name of the Lord. Ako naman sa Panginoon tatawag, and the God that answered, at ang Diyos that answered by fire, let him be God. And all the people answered and said, it is well spoken. Could you imagine yan yung challenge? Kaya nagkaroon ng contest proper sa verses 25 to 30. Ano yung contest proper? And Elijah said unto the prophets of Baal, yung mga propeta ni Baal, kayo, 450 kayo. Okay? Pumili na kayo, choose you one bullock for yourselves and dress it first. Ibig sabihin na ayusin nyo na. Dress, dress, hindi yung damitan, kundi kaliskisan. Limpyan. Hindi kaliskisan, isda pala yun. Yung tanggalin ng balibo. Katulad ng dress chicken. Paano naging dress chicken? Wala namang damit. Linis na nga, no? So, iwan ko yan ang mga term nila. So, ayan. Kaya sabi dito ay sa anong verse na yun? Choose you one bullock, isang baka for yourselves, and dress it first, for ye are many, dahil marami kayo, and call on the name of your gods. At tumawag na kayo sa inyong mga Diyos-Diyos, but put no fire under. And they took the bullock which was given him, and they dressed it, and called in the name of Baal, from morning even until noon, saying, O Baal, hear us, pakinggan mo kami, Baal. Yung si Baal na
tao na may kamay, may paa, may sungay. Ang itsura niya ay parang maiksi ang nguso na kabayo na parang kambing. Yan si Baal, ang itsura ni Baal. Na nakaupo yan, na mayroon doong kamay, tapos ino-offering yung mga sanggol doon. Sinusunog. So, O Baal, pakinggan mo kami. Yan sabi ng 450 ng mga propeta. Puno-puno akong 450 dito. Ang dami mo. But there was no voice, walang busis, nor any that answered, and they leaped. Lundag-lundag na upon the altar which was made. Verse 27, and it came to pass at noon, o nang sa hapon na, siyempre umaga, sige sila tawag kay Baal, walang answer. Nang tanghali na, sabi ni Elijah, and Elijah mocked them. Aba, kung sa ating time nito ay gapangbuli na si Juan. Si Elijah nakapangbuli na. Ay bakit sarado, paki-open. And then, but that Elijah mocked them. Tugugin mock, ano nga mock sa Tagalog? Ginkuan sila. Morning, gintuya-tuya. So, gintuya-tuya na. Mock them. And then, alipusta, no? And said, cry aloud. Umiyak pa kayo. For he is a God. Either he is talking o baka si Baal ay nagsasalita pa. Istorya pa. Sabi ito, or he is pursuing. Pursuing, may hinahanap pa yung Diyos yung si Baal. Or he is in a journey o baka naglalakbay pa. Naglalakbay pa. Sabi doon ni Elijah, or peradventure he sleepeth o baka yung Diyos yung si Baal natutulog pa. And must be awake, dapat gisingin. And they cried all aloud at sila sumisigaw pa, yung 450 prophets of Baal. Sumisigaw pa sila ng malakas and cut themselves at sinusugatan yung sarili nila. After their manner with knives and launched it till the blood gushed out from them. And it came to pass when midday was past, and they prophesied until the time of the offering of the evening sacrifice, that there was neither voice nor any to answer, nor any that regarded. And Elijah said unto all the people, come near unto me, and all the people came near unto him, and he repaired the altar of the Lord that was broken down. So, yun ang contest proper. So, si Baal, siya ay patay na Diyos. He is a dead God. Baal is a dead God, and false God, and powerless God, si Baal. Yan. So, ito na. Kaya, the God of Elijah is the true and living God. Yan ang title natin. The God of Elijah is the true and living God. So, ang Diyos nito ni Elijah ay siya rin yung Diyos ni Abraham, Isaac, at ni Jacob. Siya yung the true and living God. Bakit? Nung nagkuha na si Elijah, tumawag na siya sa Panginoon, nagpadala ang Panginoon ng fire. Kahit may tubig pa yung altar, pagka lagay na nagkaroon ng fire at nasunog yung baka, yung offering. At doon makita na yung tunay na Diyos ay yung Diyos ni Abraham, Isaac, ni Jacob. Diyos ng Israel, at yan yung Diyos ni Elijah. The true God is the God, the God of Elijah is the true and living God. So, yun ang patunayan niya. Yun ang tunay na Diyos. At yan rin ang Diyos natin. Ang Diyos ni Elijah. Ang Diyos ni Abraham, Isaac, ni Jacob. May tinanong ko si Pastor sa tira noon, ang Diyos mo ba, Pastor, ay Diyos rin ni Noah? Kasi ang pinaniwalaan kong Diyos ay Diyos ni Noah, yung sa Noah's Ark. Yan rin ang Diyos ni Missionary Noah Mendoza, ng Bethany Baptist Church Makati, missionary to Australia. Ay, sabi ni Pastor Alan, kaya doon ako nagsimba sa Aklan Baptist Church, yung people ako. Kasi yung Diyos niya pala ay yung Diyos ni Noah. Ayun rin ang pininiwalaan kong Diyos ni Noah. At yun ay Diyos rin ni Abraham, saka ni Jacob. Balik-balikin ako doon sa Aklan Baptist Church. Kaya yun ang ating Diyos. So, number 1, powerful God. Number 1 point, powerful God. 1 Kings chapter 18 verse 36. 1 Kings 18:36. And it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice that Elijah the prophet came near and said, Lord God,
of Abraham, Isaac, and of Israel. Let it be known this day that thou art God in Israel, and that I am thy servant, and that I have done all these things at thy word. Kaya yan ang Diyos na powerful God. At ang nakikinig sa ating prayer, heard prayer ni Elijah, 1 Kings 17, verse 21 and 22. 1 Kings 17, verse 21, and he stretched himself upon that child 3 times. Namatay kasi dito yung anak ng widow woman. At dinala sa taas at stretched himself upon the child 3 times and cried unto the Lord and said, O Lord my God, I pray thee, let that child's soul come into him again. And the Lord heard the voice. Amen. Heard the voice. And the Lord heard the voice of Elijah, and the soul of the child came into him again, and he revived. Muling nabuhay. So yun ang Diyos ni Elijah. Heard the prayer. At ang Diyos na to ay omnipresent. Ibig sabihin ang Diyos ay omnipresent. Present everywhere. Katulad ni Lord Jesus, tingnan si Lord Jesus, present siya everywhere. John chapter 3 verse 13. John 3:13. Si Lord Jesus dito, that time, ay dito sa lupa sa Israel. Sa John 3 verse 13, sabi dito, and no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of Man which is in heaven. O tingnan nyo, and no man, at walang sinumang tao na umakyat sa langit, kundi siya na bumaba galing sa langit. Even the Son of Man, Jesus Christ Himself, which is in heaven. So ibig sabihin, habang nagsalita si Lord Jesus dito, na Son of Man, nasa langit rin. So ibig sabihin, present everywhere si Lord Jesus. Sa Psalms 139 verse 8, sabi dito ng psalmist tungkol sa Panginoon na mapunta man ako doon sa, sabi daw sa 139 verse 8, 139 verse 8, if I send up into heaven, kung ako may umakyat, sabi ng psalmist, si David, kung umakyat man ako doon sa langit, thou art there, Panginoon, nandiyan ka sa langit. If I make my bed in hell, kung ang akin namang higaan ay sa hell, ay sabi doon, behold, thou art there. Ay dyan din naman ikaw. O, kaya ang Panginoon ay present everywhere. Sabi, Panginoon yun, hindi natin ma-question. And then, omnipotent. Pag sinabi omnipotent, all-powerful. Sa Luke 1:37, memory verse ni Linlin, for with God, all things are possible. O, diba? Imagine ano, si David, tagabantay lang ng tupa, no? Pero ginawa ng Diyos na siya ay maging hari. O, diba? Si Joseph, the dreamer, bilanggo, nasa prison, bilanggo siya, pero ginawa ng Panginoon na prime minister ng Egypt. Second sa hari, sa Pero. Could you imagine, ano? So, walang imposible sa Panginoon. Omnipotent God. All-powerful God. Could you imagine? Yung Red Sea, hinati ng Panginoon, naging tuyong lupa. So, ganun ka-powerful ang Panginoon. Sa salita lang ng Panginoon, let there be light. And there was light. Nagkaroon ng langit at nagkaroon ng langit. Saan ang Diyos na nilikha niya ang langit? Nasa third heaven ang Diyos. Nilikha niya yung first heaven, the heaven that gave rain, ito yung first heaven. Second heaven, ito yung galaxy, stars, moon, ito yung Milky Way, na ang dami-daming pangalan ng stars na yan. Thousand o millions. At sabi ng Panginoon, nakaroon niya ng second heaven. So, ganun ka-powerful ang Panginoon. Minsan, inisip natin ating problema ay isang kalaki ng barko. Ang ating problema ay kasing laki ng barko. Pero ang dagat pala ay napakalaki. Minsan sa isang kupon ba, no? Alam ba, kupon ba na, kunwari, kupon ba na malinis? Oh. No, kupon ba na malinis? Malinis, kumpare, malinis to, puting-puti. May itang tuldok lang. Ang nakita natin ay yung tuldok na black ball pin. Pero ang puti ay ang lawak-lawak. So ganun tayo, no? Minsan, baka isipin na hopeless na tayo, no? Tagal ko na, wala pa rin ako, Lord, na trabaho. Kasi
siyempre, ang Panginoon na may something na prepare sa'yo na the best ang Panginoon. O, tagal-tagal ko nag-school, hindi man lang ako nakatikim ng with high honor. Nakatikim, may lasa. Hindi ako naka-experience mag-honor, highest honor. Oh. So praise the Lord, si Hannah with highest honor sa 4th quarter, 100 ang grade niya sa math. Wow, glory to God, praise God. First time makita ng 100. So, be humble pa rin. So, ganun na powerful God, all-powerful God. Jeremiah 32 verse 27, behold, Jeremiah 32:27, behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Mayroon bang mahirap para sa akin? Sabi ng Panginoon. Kahit yung lupa na yan iwanan rin ng mga tao, ng mga mayaman. Walang naman sa kanila yan titulo, papel lang naman. Pero ang Panginoon may-ari niyan. The heaven and the earth, ang Panginoon ang may likha. Diba? Sino mayaman? Si dating Presidente Ferdinand Marcos? Wala man siya nadala na kayamanan, mga ill-gotten wealth, diba? Iwanan lang naman natin dito. Mas importante ay yung ating paglilingkod sa Panginoon. Kasi tayo rin naman ay, sabi nga nila, wala man gabato nga tao sa kalibutan. Ibig walang nananatili. So tayo lang ay mabuhay lang tayo ng 120 years na ang lakas natin at paningin ay hindi manglabo at manghina ating katawan katulad ni Moses. Payag ako, 120 years. Pero yung makita mo noon, sabi nakita ko na matanda na senior citizen, mga 80 plus na siguro. O manog 90, nakita ko na lang sa wheelchair, wheelchair, no? Tapos minsan nakangiwi na yung buong labi niyo. So may na mild stroke. So kiniisip ko ba kung maganito man lang ako, no? Maging pabigat na lang. Ay kunin na lang ako ni Lord na hindi na mahirapan yung pamilya. Ayan. Minsan baka sisihin ako ni Nanay Shirley. Sa edad niya na 77 years old dahil saka lang siya kinuha ng Panginoon. Usually matagal na siyang kinuha ng Panginoon Kaya lang na-extend yung buhay niya kaya dinadala namin sa ospital. Ang purpose lang naman ng ospital na yan may extend yung buhay ng tao Gagawin lahat ng tao, ng loved ones, bayaran yung ospital. Kahit yung siyempre, ang pinakamura dyan, ang provincial hospital, kahit government. Siyempre, pag Asian hospital, dollar yan, pang artista yan, pang congressman na rin. Mga mayaman, mahal dyan. Kaya nakakapubya sa hospital, lalo sa ICU. Kaya, ang gamot lang ay nasa kusina. Yung mga herbal, gulay, prutas. So, stay healthy lang tayo and happy. Para kung tayo, less stress ay maging happy lang. Rejoice in the Lord always, and again, I say rejoice. No? Enjoy life to the fullest sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya, omnipotent, sa Panginoon lahat ay posible. Walang imposible sa Panginoon. Lahat ay possible. I'm possible. No? Sabi, impossible. Kaya, another is omniscient, all-knowing. Omniscient, all-knowing ang Panginoon. John chapter 2 verse 24. John chapter 2 verse 24 to 25. All-knowing si Lord Jesus, tingnan niyo si Lord Jesus. Makita natin dito yung pagka-Diyos ni Kristo Jesus. John 2:24 and 25. John 2:24, but Jesus did not commit himself unto them. Hindi nagsalig. Pinagtiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila because he knew all them. Dahil kilala, Jesus knew all them. He knows all them. Verse 25, and needed not that any should testify of man, for he knew what was in man. Dahil alam ng Panginoon kung ano ang nasa tao. Alam na ng Diyos ang ating iniisip kahapon, ngayon at mamaya at bukas. So, all omniscient, all-knowing Panginoon. Kaya alam niya, let the mind of Christ be in you. Kaya bilang tao, corrupt tayo, minsan nakaisip tayo ng marumi, kasalanan. Kaya sabihin na natin, tulungan tayo ng sweet Holy Spirit na ang Holy Spirit na lang ang mag-guide. Siya ang guidance sa ating kaisipan para ang ating kaisipan ay malinis, matuwid, banal, makatarungan, makadiyos. So omniscient, kaya yan ang powerful God, omniscient, all-knowing, alam niya na lahat. Okay?
So alam niya ating mga iniisip. Kaya powerful God, omniscient, omnipotent, omnipresent. Number 2, maliban doon kali yung powerful God natin sa Psalms 75 verse 6 and 7. Siya yung nagpo-promote. No? Kaya, alam mo, si GC, pwedeng gawin ng Panginoong Diyos na maging gobernador ng Aklan in the future. Pwede kaya ang Diyos man ang nag-promote. Psalms 75 verse 6 and 7. Si JJ, pwede niya gawing congressman ng Aklan. Psalm 75 verse 6 and 7. Psalm 75 verse 6 and 7. Si Isko Moreno nga basurero lang. Binta lang ng bakal, Jario Bote, no? Buy and sell o pamuti lang. Naging mayor ng Manila, no? Si Senator Pacquiao, dati lang panadero, boksingero, naging senador din, di ba? Pinapromote na Panginoon. Ako rin dati working student lang sa Garcia College of Technology. Gin-promote man ako ng Panginoon na kanyang preacher. Ganun na Panginoon mag-promote. Meron nga janitor si Pimaco Velasco, naging NBI director. Di ba? Si Juan Ponce Enrile, anak lang yan ng labandira. Inanakan lang yan ng, kumbaga inanakan lang ba yung nanay nga. Naging si Juan Ponce Enrile. Ang edad niya 99 na, 100. Naging senador din yan, naging defense secretary. Kaya wag nating underestimate yung bawat isa sa atin na pwede tayong i-promote ng Panginoon dahil siya nagpo-promote. Just be humble. Psalm 75 verse 6 and 7. For promotion cometh neither from the east nor from the west nor from the south. But God is the judge. He put it down one and set it up another. Siya ang nag-put it down and set it up another. Then number 2, prophet of God. Sa verse 24, balik tayo sa 1 Kings 17. 1 Kings 17, prophet of God. Sa verse 24, and the woman said to Elijah, now by this I know that thou art a man of God, and that the word of the Lord in thy mouth is truth. Yan, ito talaga tunay na man of God, si Elijah. Pero pag mga pastor na sabihin na, ay man of God yan, hindi kaagad tayo mag-conclude yan dahil hindi pa natin kilala yung pastor na yan. Dapat kilala naman natin na talagang man of God, katulad ni Dr. G. Salva, katulad ni Pastor Nabli. Yan, talaga mga man of God yan. Kaya dito, spokesperson, pag sinabing prophet of God, siya yung taga-prophecy, prophecy, spokesperson of God, foretelling the future events, preacher. Kaya kung may true prophet, may false prophet rin. May true news, fake prophets rin, o impostor. In our time, no? Pag impostor yan, hindi yan pastor. Pag ang motive niya is ministry, not ministry, yan ay impostor. Alam niyo may mga qualification sa mga pastor sa 1 Timothy 3:1 and 2. 1 Timothy chapter 3 verse 1 and 2. Ito ang mga, kung gusto mag-desire ng office of a bishop o pastor, ito maganda yan, no? Desire it a good work. This is a true saying. If a man desire it the office of a bishop o pastor o elder, he desireth a good work. Wala pagkaiba yung bishop, pastor, elder, the same yan na office. Kasi pagkakala pag bishop ay mataas. Pag sa Manila ay bishop, ang tawag, kala ay mataas. Wala yan, the same lang yan. Verse 2, a bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behavior, given it was hospitality, up to teach. Yan, yung mga qualification yan. Not given to wine, no striker, not greedy of filthy lucre, but patient, not a brawler. So hindi palaaway, kaya nga pagpastor di dapat palaaway. Kaya ako umiiwas ako sa mga mag-away-away. Kaya ang qualification ng pastor ay not a brawler, not covetous. So, kaya kung hindi rin covetous, kung ano meron kang mga appliances, hindi ako maghangad na meron ako niyan. Hindi dapat. One that ruleth well his own house, having children in subjection with all gravity. Sa Titus
Titus 1:7 din. Titus 1:7, for a bishop must be blameless, as the steward of God, not self-willed, but not soon angry, and not given to wine, no striker, not given to filthy lucre. Ibig sabihin nun ay materialism. And then number 3, the last, people of God. So ang people of God, dito si widow woman at saka yung bata, ay naka-experience ng sagana at kasalatan. Bakit sila that time ay nasa gutom sila? Siyempre 3 years ba naman and 6 months na walang ulan? Tayo nga, pag walang ulan lang nga, 1 month lang nga ay patay na yung mga pananim. Wala nang root crops because of dry land. Ano pag dry land na yung atigang ng lupa, tawag nun? El Nino ang tawag. O pag El Nino, dry land, gakrak yung mga land. Siyempre, walang produkto. No rain for 3 years and a half years. So, no products of food, root crops, or trigo, or para gawing tinapay. So, wala talaga. Hirap talaga. So, ganun ang experience ng people of God that time. Even si Elijah nga wala rin, kaya pumunta pa siya, ginpakain pa siya una ng raven, yung uwak. Gingamit ng Panginoon ng uwak. Binigyan pa siya ng pagkain. Ganun din ang widow woman. And then patapos sa uwak, napunta naman ng Panginoon si Elijah sa widow woman with a son. At alam mo yung widow woman sa kahirapan, 2 stick lang Imagine, 2 stick lang. Yan lang ang, ibig sabihin, kung 2 stick lang ang gatong mo, kunti lang talaga ang harina. 2 stick lang luto na. And then, handful of meal lang siya. Ano lang meron siya? Sa 1 Kings 17 verse 12. Could you imagine, kung kaano kahirap, samantalang tayo ngayon dito. Ayan, prepare na si Ma'am Annalyn ng pagkain natin, no? Pero ito talagang, kunti na lang talaga. Handful of meal, 1 Kings 17 verse 12. And she said, as the Lord thy God liveth, I have not a cake. Wala akong cake, but an handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering 2 sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it and die. So meaning to say, last meal na lang nila. Could you imagine, pag kumain na kami ng anak ko nito, and then, mamatay na kami. So ito ay huling hapunan nila. Last meal na nila. Could you imagine kung isipin mong kaano kahirap yan So, yan ang buhay ng widow woman and nasan na wala pa sa eksena yung propeta o yung spokesperson ng Panginoon, ng pastor, ng preacher, yung lingkod ng Panginoon, wala pa sa buhay niya. So, taghirap, no? And then, nang dumating na yung itong si Propeta Elijah nang hingi sa kanya ng water, little water, di ba? Humingi si Elijah at binigyan naman siya. So, pag humingi yung pastor ng tubig, mayroon kang tawag doon, prophet's reward. So, pero minsan naman ang pastor na ngayon, pag nag-visitation na, may dalang tubig naman, may dalang tubig. Kasi minsan, lalo kung unbeliever, hindi pa natin sure, mamay kung ano yung tubig, kung saan galing. Pero ngayon pa na. At yun naman, pag may tubig pa daw, may laman pang kulay. Ibig sabihin may kulay yung tubig. Ibig sabihin soft drinks or juice. At palagi na lang ganun, inumin ng pastor, mamamatay yung pastor. Maka-UTI naman. Sakit sa kidney. So, pero ito si Elijah, siguro wala pa sila noon Wala pang coke noon, wala pang mga juice noong time ni Elijah, kaya tubig lang talaga galing sa mga balon. Of course, malinis that time, di pa naman contaminated doon ang paligid na time ni Elijah. So mapansin po natin dito na binigyan ng widow woman si Elijah ng little water. Nag-request siya Sa verse 13, ano request ni Elijah dito? Verse 13, and she went and did according, sa verse 15 yan. Verse 13, and Elijah said unto her, sabi ng Elijah sa widow woman, fear not, huwag ka matakot, go and do as thou hast said. But make me thereof little cake first. Pero gawin mo muna ako ng little cake first. Ibig sabihin, lutuan mo muna ako
First, unahin mo muna ako. And bring it unto me. And after, make for thee at saka na ka lang gagawa ng cake para sa iyo at sa iyong anak. So, meaning to say, ito kasing verse na to, okay lang to si Elijah to Pero minsan, pero hindi naman lahat ng pastor Pero minsan kasi ibang pastor, ginagamit nila ito. Unahin mo muna ako, parang minsan naman, abuso na rin minsan, no? Palagi na lang. Sabi nga ng Proverbs huwag kang palaging magbisita sa kilala mo o kapitbahay, no? Kasi makuha na rin kung araw-araw ng bisita, makuha na rin yan, mag-augtas ba, yung maasiwa na rin. Nasa Proverbs yan, huwag magbisita palagi. Pero ito, sinasabi ko sa inyo na hindi naman lahat na pastor ganito ang motibo, no? Pero may iba nun kasing pastor na iba, na pag ganitong verse, ginagawa naman nila, taking advantage nila yung mga membro o mga Christian, ibang membro ng simbahan, na, ako muna unahin mo, kainin mo muna ako, gadiman, no? Gadiman. Katulad ng may bisita nga pastor at worker, no? May bagong isda doon, malaking isda, first time mo makain yung mag-ina. Yung isda na yun ay, wow, pastor, pag alas 12 na, dito na ka lang mag-lunch. Sige, nag-lunch, pag-lunch nila, sarap na kain ng pastor, gutom galing sa visitation, naubos na yung kalahating part ng isda. Alam ba, kung yung bantagaan doon, o blue marlins yun. Tapos, nandun naman yung mga anak ng nanay, nagasilip lang sa gilid. Siyempre, pag mga bata na yun, may bisita doon muna kayo. Ganun, kultura ng mga sinauna, no? So, dapat ngayon hindi na ganyan. So, nagasilip yung mga bata, sabi ng mga bata, nag-istorya sila, Nay, binaliktad na. Nakain na ng pastor yun. Yung worker. Yung one side, binaliktad nga. Ibig sabihin nun, kakainin na naman nila ba? Kaya sabi ng mga bata, Nay, binaliktad na. Ibig sabihin, wala na kami pagkain. Kaya, ako rin naman, pag mga ganyang mabisita ko, considerate naman ako, hindi ka naman pwedeng yung pagkain doon ay ubos-ubosin kasi alam mo, budget rin naman ng iba yan. Pag maalwa naman ang pastor nga minsan nagadala pa ng pagkain, di ba? Basta ang pastor lang may budget. Yan ang blessing ni Lord lang. Di ba? So, by God's grace, ginagawa ng mission pastor niyo yan dito. Di ba? Ginagawa ko yan. Siyempre, pagbasa, meron lang. Pero usually sa Bible talaga, ang nagpakain talaga sa pastor o lingkod ng Panginoon, mga katulad ng widow woman, kasi kuwan lang yun, hindi dahil sa kuwan man yung propeta o lingkod ng Panginoon ay take advantage, kuwan lang yan, for the purpose na maturuan bala na magbigay yung mga people of God, magbigay. Kasi pag nabigyan mo naman yung pastor o propeta ng Diyos, gusto na binibigay sa iyo ay binabalik rin ng Panginoon yan. Minsan binabalik rin ng pastor yan. Naalala ko si Nayade, offering siya. Yung offering mga Nayade, binili ko rin naman ng ubas, balik ko rin siya. Kumbaga, ginabalik ka na. Kung equal lang doon, give and take lang. No? Hindi yung pwede ng kabi lang ng kabi. Mali naman yun na halos bigas ng membro ay Sister Pe, may bigas ka dyan? Ang kanyang padala mo nga dito? Ay, sobra naman. Iba na. Siyempre, isipin mo lang yun ay may pangailangan din yung mga membro. O ganun. Pray lang. Pero ang punto ko dito, ito ay principle na pwede natin matutunan na pag nagbigay ka sa propeta ng Panginoon, lingkod ng Panginoon, ay may balik ang Panginoon sa iyo. Pero wag lang itong interpret at gawing na lang ng ibang preacher na parang ginagawa lang nila na itong verse na to at nagiging opportunista or ginagamit na nila itong parang palabigasan. Mali naman yon, okay? So malaman natin yung depende sa motibo rin ng pastor o preacher o lingkod ng Panginoon kung tunay talaga, okay? So, handful of meal. So dito, nang request niya, per little cake first, the prophet of God, at ito ay blessing. So, do you imagine nung wala pa si eksena si Propeta Elijah, ano na lang ang kakainin ng little oil, little cake, and then kakain sila, and then patay na. Wala si eksena si Propeta Elijah. Pero nandun na si Propeta Elijah sa kanilang buhay, dumating, at sabi ni Propeta Elijah, bigyan mo ako, unahin mo ako pakainin, at then sunod sa iyo at sa iyong anak. And then, sa verse 15, ito yung blessing. Sa Kings 17, verse 15. And she went and did according to the saying of Elijah. At ginawa niya to according sa sinabi ni Elijah. And siya, and he, and her house. And he, itong bata,
and her house, ang kanyang buong bahay, did eat many days. So, dapat one day lang sila, kain, patay na. Eat and then die. Pero ito, because of the prophet of God, Elijah, they did eat many days. Oh. Pag sinabing many days ay, siyempre, maraming araw. Many days. More than 2 days yan. Sabi sa English namin. Na ganun. Kaya, sa English teacher. So, he did it many days with prophet of God, with the prophet of God. So, makita natin na yung blessing talaga itong si Propeta Elijah. That we may eat. And then they ate many days. So, ang role ng prophet ay to pray, to trust God, encourage, and to teach na mag-give kahit last meal na yan, sacrifice. Secret of blessings is giving. Ayan, nakita niyo sa buhay ng widow woman. At alam natin yung mga many kinds of giving, ating time, talent, treasures, ating life. In return, ikaw rin ang makinabang. It's not just minsan, it's not just a 10% tithes. No. It's more than that pa nga eh. Pag nabigay mo na yung life mo, time mo, tali mo sa Panginoon, everything, it follows na lang dahil ibabalik rin naman ng Panginoon yan. Right. In return, ikaw rin ang makinabang. God is teaching us to be Christ-like. Created in the image of God. Ibig sabihin, image of God, yung pagiging generous, humble, holy, goodness, intellect, righteousness, goodness, yan. The God of Elijah is the true God, is the true and living God. Number 1, the powerful God. Number 2, the prophet of God. Number 3, the people of God. Let us pray. Our God, our Father in heaven, thank you po sa iyong salita. Lord, thank you sa buhay ni Prophet Elijah at ang widow woman at ang kanyang anak na despite na sa nangyari sa kanila because of 3 years and 6 months na walang ulan, no product, no crop roots, so there's a famine, but you sustain your prophet, your lingkod mo, Panginoon, si Elijah, through the raven and to the widow woman. Hindi mo ginamit yung mga mayaman doon sa Israel o yung hari ng Israel, kundi pa yung raven at saka the widow woman. So pinakita mo dito, Lord, ang yung power na kayo yung the true and living God of Elijah, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the powerful God. And thank you na mayroong the prophet of God, and kahit ngayon, Panginoon, mayroong propeta pa rin, ikaw o Diyos, at yun ay sa katawan ng mga preacher, pastor, evangelist, Panginoon, ang mga spokesperson mo. Thank you for their lives, Panginoon, na binigay sa inyo at sa pag-minister sa the people of God. Salamat sa mga people of God na nandito. Iba-ibang status sa kanilang buhay, mayaman, mahirap, average. Ikaw pa rin po na nagsusustain. So salamat po na marami sa mga principles, katotohanan ng salita na namin natunan ngayon, mga blessing. Bless the Lord in our hearts, at ito ay palagi naming maalala. Ito ay principles sa buhay namin. Pagin po Diyos at salamat sa inyo. Papalangin po ang mga pailangan ng bawat isa na nandito sa kanilang mga spiritual, maging sa financial, at ganoon o Diyos sa kalusugan, at sa kanilang mga problem, tulungan sila magkaroon ng solusyon at happiness sa paglilingkod sa inyo. We pray ang mga missionary evangelists, bless mo Lord, ibig ang mga Israelites, salvation for them. Bless mo si Pastor Nabli at ang Bethany Makati. Si Pastor Salva, Pastor Kent sa Bible Baptist sa Cebu. Si Pastor Gumi, Pastor Ero, Pastor John Lamboy doon sa Caloocan, si Pastor Jerby Helbuena doon sa San Pedro City, Pastor Oliver, Pastor Chagan, si Pastor Yuli, Pastor Ero, Pastor Manny, Panginoon doon sa Gumaka, at si Pastor Jim, Pastor Dan, Pastor Jess, Pastor we pray rin Panginoon na mga pastor na karamdaman doon sa healing rin sa kanya, Panginoon. At salamat sa Pastor Balinas, healing sa kanya. Salamat po sa lahat-lahat, at i-bless mo ng mga loved ones represent sa bawat nandito ngayon, Panginoon. Kayo rin makalob ng mga needs nila, spiritual, material, financial. I-bless mo ng aming bansa, Panginoon, ang Pilipinas,
ang mga leaders, kayo rin na mag-bless Panginoon. Bless mo ang probinsya, Aklan, ang Kalibo, mga bayan ng Washington, Numancia, iba pang mga bayan. We pray na marami pa makakilala. Lord, open their hearts at matanggap nila by faith si Lord Jesus, their Lord and Savior. We pray for their salvation. Bless mga Christians na ang goal ay ang Great Commission. Salamat po. Puring ka in Jesus Christ's name. At bless mo aming giving, Panginoon. Bless the gift and the giver. Bless mo aming pagkain. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. Praise the Lord.